Narito yan naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Kinumpirma ng mga opisyal mula sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na tuluyan ng isinama sa listahan ng mga wanted personalities si House Speaker Martin Tambalos Los Romualdez. Ayon sa ulat, naglabas na ng kautusan ng mga otoridad matapos mabigo si Romualdez na sundin ng sumon na ipinadala ng Korte Suprema hingil sa iniimbestigahang kaso laban sa kanya. Dagdag pa rito, binigyang diin ng Korte Suprema na malinaw ang kanilang direktiba at dapat itong sundin ng sinumang opisyal ng gobyerno. Gaano man kataas ang posisyon, ngunit sa kabila ng paulit-ulit na abiso, nananatiling tikom ang bibig ni Romualdez at patuloy na hindi sumusunod sa utos ng kataas-taasang hukuman. Dahil dito, lalong uminit ang sitwasyon at pinagtibay ang aksyon ng AFP at PNP upang tugisin ang nasabing opisyal. Samantala, naglabasan ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at mga kapwa mamababatas. May ilan na naniniwalang ito ay patunay na walang sino man ang exempted sa batas, habang iba naman ay naniniwalang posibleng may mas malalim na motibong politikal sa likod ng mabilis na aksyon laban kay Romualdez. Sa ngayon, bantay sarado ang mga kritiko at taga-suporta sa magiging susunod na hakbang ng mga otoridad. Patuloy namang nakatutok ang sambayanan sa mabilis na pag-usad ng kasong ito. Habang pinalalakas ng AFP at PNP ang kanilang operasyon, nananatiling malaking katanungan kung saan nagtatago si Romualdez at kung siya ba ay voluntaryong susuko o aabutin ng persahang pag-aresto. Isa lamang ang malinaw, ang laban na ito ay patuloy na gugulantang sa mundo ng politika sa Pilipinas. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutan like, share, and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. About the budget, it talks about these construction companies, and one person that will always come to mind among the congressmen is yung kasama niyo po, ako Bicol Party List Representative Zaldico. Bakit ho hindi pa siya ipapatawag? May plano ba siyang ipatawag? We understand, of course, he's inimbita abroad. na po siya. You mentioned Sandy ko kanina. Ayos po. Nako. Isa siya sa mga kwan niya. Isa siya sa mga figures niya. Patawa talaga tong si Mayor Benji, no? Okay na sana, nakakabilib na, nakakatawa ka. Inimbitahan ka, di ka nagpunta, ano ka, wala ka dyan ba? Nako, yan ang nga ho ba sinasabi natin? Parang nanghiram pa ho ng lakas ng loob. Etong si Mayor Benjamin Magalo, dito kay Sara Diskaya at Curly Diskaya. Etong mga nababasa-basa ho natin sa social media. Ang sinasabi ho ng ating mga kababayan, kung hindi pa raw ho pinangalanan nitong si Sara Diskaya at nitong si Curly Diskaya, yung mga matataas na opisyal dyan sa House of Representatives, hindi pa ito pangangalanan nitong si Mayor Benjamin Magalong. Naku, kung ito sanang si Mayor Benjamin Magalong, dumalo ho siya doon sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee noong pinamumunuan pa nitong si Senator Rodante Marcoleta. Medyo maganda-ganda sana laban ngayong mga panahon na to. Kaso lahat ng sinasabi nitong si Mayor Benjamin Magalong na kesyo itong sila Saldico, mayroong mga involved na congressman, narinig na ho natin lahat yan. Wala ho, ang problema dito ganito si Magalong wala ho pinapangalanan, bira lang ho siya ng bira. Merong mga ano dyan, congressman, kontratista na kongresista, ganun yung mga litanya niyan Tapos, yung iba dyan, matataas pa na official ng House of Representatives. Kaso ang problema dito, naunaan ho siya nitong si Curly at Sara Diskaya. Ngayon, wala na ho siyang magawa. Kailangan ho niyang maging relevant ngayong mga panahon na to. Dahil sa kahaba-haba nga naman ng panahon, Mayor Benji, wala ho kayong ginawa kundi magpakinig. Pero sa bagay, dyan sa ginawa nyo na yan, sinoplak nyo ho yung inyong mga kasama sa Senado na itong si Soto at itong si Senator Ping Lacson. At dito rin sa video na to, papanuorin nun natin ang interview ng aso nitong si Eli Saldico na si Congressman Garbin. Pero bago yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, alam nyo na ho ang gagawin, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, 980,000 subscriber na ho tayo, palakpakan. Oo, konting push na lang.
konting push na lang ho mga kababayan, makakamtan na ho natin yung ating pinaka-asam-asam. Magwa 1 million subscriber na ho tayo. 980,365 subscriber na ho tayo. Palakpakan pa ng isang beses. Kung di pa ho kayo nakasubscribe, napakadali lang ho yan mga kababayan. Scan nyo lang ho yung QR code or i-click nyo lang ho yung subscribe button nyo sa baba. Alin ba uunahin natin? Unahin natin ito kay Mayor Benjamin Magalong. Ito ho. Highly organized syndicate, Mayor. Sino yung head ng sindikato? Siguro hintayin na lang natin magsalita. Pero definitely, Ito naman si Mayor Benji, oh. Puro siya pa suspect. Nagkabulgaran na sa Blue Ribbon. Nagsalita na itong si Bryce Hernandez, si D.E. Alcantara, sino pa ba? Yung itong Wawaw Builders, di ba? Nagsalita na lahat. Kayo, last year pa, bumaba na kayo. Hanggang sa ngayong mga panahon na to. Itong si Zaldico pa lang, pinangalanan niyo. Kung hindi pa magsasalita yung mga Diskaya, wala pa rin kayong pangangalanan. Pambira, kahit na ayaw kayong banatan dito, kabanat-banat na yun eh. Di ba yung pagkakataon na makapaglahad kayo sa Blue Ribbon Committee, hindi nyo ho hinakap yung oportunidad na iga nga yung tipong andating kasi pagka nag-testify ka doon sa committee na kung saan yung chairperson na medyo nakaalitan mo nung mga naunang panahon, siguro isa yun sa mga dahilan kung bakit ayaw nyo pumunta. Pero ito sigurado natin dito mga kababayan, mas magiging credible ang iyong paglalahad, pagsasalaysay kung sakaling nagsalita ka doon sa Blue Ribbon Committee. Ngayon magsasalita ka dyan sa Blue Ribbon Committee na pinamumunuan itong si Ping Lacson na kung saan inaabsuelto niya presidente. Anak ng tokwa, presidente, head ng executive, under sa kanya DPWH, kada buka ng bibig nitong si Lacson, absuelto itong si Marcos Jr. Paano kami maniniwala? Anak ng tokwa, doon pa lang nagkaroon na ng guhit sa mga isasangkot at mga i-absuelto. Pagdating sa Malacanang, lahat yan absuelto, walang madadamay. Kasi nga naman, Diyos nitong si Lacson ng presidente ng Pilipinas. Ngayon, kung sakaling magkabistuhan, madamay pa itong si Tamba at itong si Zaldico, mapuputo lang usapan. Bakit? Pinsan niyan itong si Marcos Jr. Alalay naman niya itong si Zaldico. Ano mangyayari sa investigasyon na yan? Moro-moro na lang. Hindi na moro-moro. Sereswela. Diba, yun talagang kinagagalit ng sambayan ng Pilipino. Sayang ang oportunidad, Mayor Benji, wala tayong magagawa. Strategy mo yan, gimmick mo yan, racket mo yan, sa'yo yan. Okay. When you mentioned Sandy ko kanina, bias mo. Nako. Isa siya sa mga kwan yan. Isa siya sa mga figures niya. Patawa talaga tong si Mayor Benji, no? Okay na sana, nakakabilib na, nakakatawa ka. Inimbitahan ka, di ka nagpunta, wala ka yagba. Yun ang problema. Tayo, naghihintay lang ho tayo ng ala Nepal at ala Indonesia sa Pilipinas. Real talk ha. Hindi ako kahit na kung ano mang kaguluhan. Pero nakikita nyo naman ho kung anong klaseng kababuyan ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Kayo hong magdesisyon, kayo hong tumimbang, kayo hong humusga kung anong nangyayari dito sa bansa na to. Kung gaano nila paikutan, kung paano nila paglaruan ng naratibo, paano nila paglaruan ng kaisipan ng ating mga kababayan. Ito ang isa sigurado. Ang most guilty dito si Marcos Jr. Bakit? Siya ang presidente. Anak ng tokwa, obligasyon mo na bantayan ang mga ehensya na under sa'yo. Ngayon, napuna na nasambay ng Pilipino, konting ulan, lubog. Bandang huli siya daw ho ang nagbulgar. Daliring nakangarat para dito kay Marcos Jr. kung sakaling sabihin niya na siya ang nagbulgar dyan sa mga anomalyang flood control na yan. 2024 pa lang sinasabi na ng sambayan ng Pilipino. Pagkatapos pa lang nung kanyang 2024 so na 5,500 flood control. Next week, lubog. Ano sabi ng sambayan ng Pilipino? Nasaan yung flood control? Ano sabi niya? Na-overwhelm lang. Di ba pinagtanggol pa niya, sinubukan pa niyang depensahan. Kaso nung na-realize niya na anak ng tokwa, lumalabas na yung larawan, lumalabas na yung mga ebidensya na talagang merong anomalyang nangyari, wala na siyang nagawa. Kesyo, mahiya naman kayo. Pambihira. and may isa pang mas mataas sa kanya, Hindi na magagalaw yung una.
Kasi hindi mo gagalaw yung walang pahintulot yung mas mataas sa kanya. Nako, Mayor Benji. Tamang inference ng publiko. Tamang inference ng publiko na kung sino yung mas mataas sa kanya. May nagbigay ng Pangalanan mo na kasi, ang masyado kang pa-showbiz eh. Ay, mga Pilipino, sawa na sa ano eh, teleserye, di ba? Ano ho yung mga Pilipino, yung... Kasi, sa sobrang pangit ng mga series sa Pilipinas, yung mga nasa Channel 7 at Channel 2, nag-uumpisa pa lang, ha? First day pa lang, debut pa lang, ng pilot series pa lang, pilot na episode pa lang, alam na natin kung ano mangyayari. Mahirap, yayaman, gagante doon sa mga nakape. Ganon, di ba? Sa politika, ganyan din. Nakakatawa, ang dami pang cheche, bureche. Alam naman natin kung sino talaga. Martin Romualdez Saldico, tapos usapan. Bakit? Kasi yun na sinabi nitong si Sara Diskaya at nitong si Vice President Sara Duterte, dalawang tao na may control sa budget ng sambayan ng Pilipino. Zaldico, Martin Romualdez, yun na sinasabi niya. Ngayon, tinatanong na sa'yo, Mayor Benji, kasama ba dyan? Itong si Speaker, yan. Hindi naman gagalaw yan kung walang nasa taas. Diba? Pangalanan mo na, anak ng tawa. Nagsalita ka na rin, lubos-lubusin mo na. Lokohan eh, no? Hindi mo, ayoko kasi pinakayoko yung mahilig mag-inarte, yung ang dami pa yung pa-virgin effect. Ayoko yun. Gusto ko yung bakbakan na agad. Ang dami pang, hindi naman gagalaw yan kung ganito. Dinaig ka pa ng mag-asawang Diskaya? Pambihira, di ba, Linao? Meron kaming ledger, meron kaming ganito. Ito yung mga sinasabing pangalan ng mga kumukuha ng pera sa amin. Kayo, bahala ka nga dyan, Mayor. Punta na nga ako dito kay baka dito sa aso nitong si Zaldico, baka merong matinong sabihin to dito sa interview ni Ma'am Pinky Web. O sino na nakamiss dito kay Ma'am Pinky Web? Palakpakan ho muna tayo. Di ba? Ano yan eh, daming... Siyempre, Ma'am Pinky Web yan eh. Kahit alam naman natin yung Billionaire News Channel, medyo di natin na, kumbaga, baling dito, baling dyan, kung sino nagpapa-interview dito. Hoy, Congressman Garbin, ayaw ba magpa-interview kay PH Update? Interviewin lang naman kita. Ako ngayon, tumatanggap ako ng interview ha. Yung mga merong gustong ilabas, gustong maglabas ng saloobin sa sambayan ng i-interviewin ko kayo. Kaso tatanungin, dapat yung mga tanong, hindi ko muna, walang tanong na maibibigay sa inyo. Ika nga on the spot, di ba? Hindi ka gaya scripted yan eh. Yung para yung narrative ng mga siraulo. Diba? Para yung mga narrative ng mga siraulo eh. Tuloy na. Ito na, Congressman Garbin Jen. So, Garbin, Congressman, good to see you again. Welcome to the show and thank you for your time. Thank you, Pinky. And Yakon. Okay, let's first talk about your takeaway doon sa Palakpakan muna natin ito si Ma'am Pinky. Ma'am Pinky yan eh. Ma'am Pinky Web. Kumbaga sa lahat ng reporter, isa yan sa mga pagka pinapanood natin, kahit na napakapangit ng balita. Kayo ba naman, matangkad, merong nunal sa ilalim ng mata, di ba? Ganda. Palakpakan natin ulit, yan. Tuloy na natin. committee Tama hearing. na. PH Update, tigilan mo na kalandian mo, ha? Tigilan mo na. Wala ka nang ginawa pagka maganda ang reporter, maganda yung yun lang tinitingnan mo eh. Huwag ka nang manood ng balita, PH Update. Wala ka naman kami napapala sa'yo. Tsaka yung mga natin dito, marami tayong mga kasama tito at lolo. Tinignan ko yung demographics natin eh. Yung mga babae dito, ito si Ma'am Lovely Simpukawa, itong si Ma'am Ariza yan, yung si Ma'am Raspberry, yan. Yun lang mga babae, lahat lalaki. Yung si Ma'am, nasaan na si Ma'am yung taga UK, hindi ko na nakikita nagpaparamdam eh, nagko-comment naman eh. Si Ma'am, ang pangalan kasi noon, si Ma'am Connie Rasos. Hindi ko na nakikita, Ma'am Connie! Nasaan ka na? Ma'am Connie Rasos! Kala mo, nakalimutan na kita. Yung mga dyan, yung mga legend dyan, ika nga sila, Sir Herbiscal, yan, mga mga kombe. Si Sir Joel Arellano, Sir Joel! Ikaw hindi ko na nakikita yung mga comment mo. Mag-comment ka dito, paramdam ka. Talaga si Sir Joel, hindi ko na nakikita eh. Kahapon. Well, kahapon maganda yung takbo. At dahil maraming
naisiwalat yung ating mga resource person at mga imbitado, yung mga contractor. And it Yeah. leads to the involvement of some of the senators. And some are also of impression na maganda yung presentasyon dahil the testimony of the contractors were supported by object evidence, hindi lang yung mga sabi-sabi. Tulad ng Tulad ng isang handwritten affidavit signed by Bryce. There was this Yan daw, ano yun, hindi daw sabi-sabi yun. Basta daw yung handwritten na affidavit na pinirmahan niya. Yung si Bryce, yung katawan nun hanggang liig, lubog na sa kumunoy. Ramdam na nga ho niya yung init na nanggagaling sa ilalim ng lupa eh. Sa ginawa niyang pagnanakaw sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Ano nakakatawa? Salary grade 21 lang ho ata siya. Nasa 40 hanggang 50 mil yung sweldo. 100, mga ganun ata yung salary grade ng district engineer. Kalimutan na natin. Pero kahit paano natin pagbalik ta rin, di ka makakabili ng Patek Philippe. Di ka makakabili ng Ferrari. Di ka magsusunog ng daan-daang milyon sa kasino. Di ba? Anak ng Pedro ang Karapata. Yun ang inyong credible resource person. Kalahati ng katawan niya sinusunog na sa ano? Langyang yan. Di ba wag hong ganun? Ayusin ho natin. Ito naman basta okay lang naman magmura. Congressman Garbin, ako dun sa pagmumura mo. Hindi ko alam yung konteksto. Basta tinawagan ka, mura ka na ng mura. Hindi natin malaman kung anong pinagmumura mo. Sino minumura mo, di ba? Hindi tayo against yan. Si Tatay Digong nagmumura. Pero alam namin yung konteksto. Nagpapatawa. Dalawang bagay lang pagka si Tatay Digong nagmura. It's either galit na galit siya o nagbibiro siya. Tuwang-tuwa siya. Ganun lang si Tatay Digong. Madaling basahin. O alin ka ba dun sa dalawa na yun nung tinawagan ka noong reporter sa News 5, Congressman Gapin? object evidence like pictures of transfer of Yeah. Payola money and yung some screenshots po. screenshots and some conversations purportedly from a senator. Kakaiba ito doon sa Senado na kung saan ay solely based on Okay. a affidavit ni Diskaya. There is a stark difference, sir, that I see from both investigations. Nung Monday po, balikan po natin, as I was telling the congressman a while ago, there's a lot that has happened in the past days. Nung Monday po, andun po yung Diskaya couple na pinangalanan po ang ilang mga legislators, congressmen and congresswomen, na supposed to be tumatanggap ng pera, including the Speaker and ako Bicol Party List Congressman Zaltico. Nako! Pagdating naman po sa sa House of Representatives nung Martes, the next day, ito naman pong si Bryce Hernandez, sinabi naman po na dalawang senador ang actually kumikita as kickbacks dito po sa flood control projects. And you started the questioning of Bryce Hernandez that actually led to that. Well, tama po. My intention of my line of questioning is just to establish the relationship of Bryce sa tinatawag niyang boss kay D.E. Alcantara. And kung gaano sila mag-operate doon sa kanilang pinagsasakupan ng District Engineering Office. And I was able to establish the same na napaka-close talaga sila at lahat ng pinapagawa sa kanya ay ginagawa niya. Kaya nga, in a very short period of time, na-promote siya at naging siyang district engineer doon sa kanyang sinasakupan na District Engineering Office. And patungo ako doon sa partihan ng, with the admission of Bryce na talagang Teka lang, bakit? Wala na ba? Hindi na ano lang ako, na-miss ko lang yung yung pamangkin ni Zaldi ko. Wala na ba yun? Hindi na ba natin babalikan yun? Yung mga Disney princess, wala na ba yun? Yung mga Nepo babies, wala na. Ano na lang talaga, dito na lang tayo sa mga kontraktor. Yung sobrang yaman na pamumuhay nitong mga anak nitong mga congressman, wala na. i-receive siya ng limpang impact na pera. In fact, the admission was
it amounted to almost 1 billion pesos over the years. And sabi ko naman sa kanya, imposible naman na wala kang parte dyan at ikaw lang ang nagre-receive at inaabot mo lang sa inyong boss na si D.E. Alcantara. And ang gusto ko sanang malaman kung paano yung parte-parte at saan yun umaabot. And here comes the, surprise na he wants a protection, custody for the House of Representatives dahil ang sinasabi niya may involved na members of the Senate. And then, So nagulat talaga kayo doon? Nagulat ako. In all honesty, sir, you didn't see that coming. No one knew among Anong with all honesty? Meron bang honest na congressman? Anong natunga? Hindi naman sa linalahat ko. Meron siguro mga iilan. Mabibilang mo sa daliri mo, sa kamay at sa paa. Pero sa tingin ko, hindi kasali si Garbin doon sa mga honest na yun. Kung ngayon tatanungin mo siya with all honesty, congressman, hindi niyo ba talaga alam na merong ganong lalabas sa bunganga niyang si Bryce Hernandez? Wala to. Wala. Ito naman si Madam. among ito naman. those Wala. legislators present that walang may alam. So doon pala patungo yon at nagkaroon kami ng... Parang ano lang yan, parang yung pagpapalit ng Senate President, walang may alam. Yung nagkagulatan. Pero merong trumabaho, di ba? Meron daw nagpabaha ng pera. Hindi, ano lang, di umano, merong nagpabaha ng pera. Sa nangyaring palitan ng liderato sa Senado, di umano. Nabasa lang naman natin sa social media. Di umano, hindi yung balita, hindi yung sa kung ano pa man ha. Balita natin, nagpabaha daw ng pera yung mga tinatamaan sa investigasyon ng Blue Ribbon. Ako, PH update, ang daldal mo kasi, yan na ano mo na naman nasabi mo na naman yung mga nababasa mo sa social media. Ito, tanungin natin ang ating mga kababayan, sa tingin nyo ba talaga bumaha ng pera sa pagpapalit ng liderato ng Senado? Dahil doon sa mga naibulgar nitong si Senator Rodante Marcoleta dyan sa kanyang komite, ay doon sa dati niyang komite na Blue Ribbon. 1 minute or 2 minutes recess just to, talk about the request of Bryce, whether we can accommodate him in the House and inform the Senate whether we can take custody of Bryce there in the House of Representatives. for context, because he was cited in contempt doon po sa Senado. Yeah, he was cited in contempt. He was, under detention in the Senate. But apparently, the House and the Senate agreed that he be transferred to the Police Custodial Center para, kumbaga, maging neutral yung lugar. Pero nilipat na rin po siya ngayon sa Pasay. Upon the motion of, I think, Senator Jingo Estrada, or if I'm not mistaken, Marcoleta. All right. So, what happened is that ito pong si Bryce, dahil po sa pagtatanong nyo, eventually, ay nagturo ng dalawang senador. Let's listen to what he said. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025. Noong 2023 naman, ay naglabas ng 600 million si Senator Joel Villanueva. My question is, do you believe him? You know what? That answer was pursued by a question that came from Zian Adjong, Congressman Adjong. Nag-interject. So, nung nasiwalat yun, yung sa involvement ng mga senador, wala na ako. Hindi na ako nakapagtanong dahil naunahan na ni Zian Adjong. But as to the veracity of his testimony, I believe it has full weight of credibility dahil nga siya mismo ang kumbaga taga-resibe
ng iyong mga pera na yon at siguro naman alam niya kung saan yung papunta. But to be clear about this, Congressman, you believe Bryce Hernandez's testimony that Senator Jinggoy Estrada and Senator Joel Villanueva are recipients of 30% of kickbacks in flood control projects. It has to be proven. Yeah. But I ask you if you believe his testimony. Sa tingin ko, yung kanyang testimonya ay hindi, kumbaga, clouded by any force or intimidation because he was, given a free, walang pananakot doon sa House of Representatives. In fact, Ito talagang si Garbin, gusto ba? Pati pa naman kami Huwag niyo naman kami gawing tanga dito na walang nangyayaring pananakot yan sa anak ng tao ka. Bago sumalang ang mga resource person dyan, base sa mga nakalipas na bine-betting process muna. Ikaw naman, Paano walang nangyaring pananakot kay Colonel Grijaldo? Ano sabi niya? Bineting process siya nitong si Abante at nitong si Dan Fernandez. Ngayon, dito kay Bryce Hernandez, di ako magtataka. Bago mag-umpisa ang hearing, bineting process yung mama na yan at binigyan ng ballpen at papel. At sinabihan na, Bryce, okay ha, malinaw. Pwede ka pa naman maging district engineer ulit. Parang kay parang kay Colonel Grijaldo, Kaya strategy nila di ba? when the committee on the TRICOM committee assured him that he will be given protection and custody, and that's the time he fully given his testimony over the involvement of them. But these are just remains to be allegations that has to be proven yet. But do you believe it? Do you believe that Senator Joel Villanueva and Senator Jinggoy Estrada are recipients of that 30% kickback? Hindi pa ako sold out ngayon because, alam mo, Pinky, Baka biglang, di pa kasi tapos yung Blue Ribbon May tendency na pagka pinatawag yan sa Senado, biglang sabihin niya, Senator, binatawag kasi ako dun sa opisina ni Congressman ganito ganyan. Sinabi sa akin, ito yung ballpen tsaka papel, gawa ka na ng mo, di ba? Dapat meron ka mga ganito sa mga senador. Paano kung gano'n ang nangyari? Tostado kayong lahat kayo dyan sa House. Kaya naman, ayaw ho nilang pabalikin sa Senado kasi magkakaalaman. Yun. Itong si Bryce Hernandez, hindi niya alam kung anong klaseng problema ang pinasukan niya sa pagkikipag-deal dyan sa mga congressman na yan. Mga halangang bituka ng mga congressman na yan. Siguro hindi yan nanood ng hearing nung Quadcom, yung TRICOM, nung Committee on Bad Government. Di siguro nanood yan busy siyang nagkakasino kaya hindi niya alam kung anong kalakaran dyan sa House of Representatives. Hindi wag mong ibebenta ang kaluluwa mo sa mga congressman na yan. Nako! Yari ka dyan sigurado. Tingnan mo si Colonel Grijaldo, walang pinanghahawakan ng House of Representatives sa kanya. It should be corroborated by another credible testimony. Okay. Ang nangyayari doon, nagpapasinungalingan silang dalawa ni D.E. Alcantara. Ikaw nagsasabi hindi totoo. Which actually I wanted to go to. Kasi si Bryce Hernandez po, yung assistant supposed to be ni D.E. Alcantara, ang nagsasabing ito yung mga ginawa niya. Ito ang mga pera para dito sa mga taong ito. Tapos si D.E. Alcantara sinasabi, walang katotohanan yung sinasabi ni Bryce Hernandez. So the question is, who among the two do you believe? I want to get the full picture. Meaning, if you're saying something and there are two conflicting testimonies, I think the other testimony, one or the other, should be corroborated by another testimony on material points. Ang gusto kong sabihin, dapat may magpatotoo ulit. Yung pagpapakita ho ba ng mga litrato, yung pagpapakita ho ba nung conversation sa text na supposed to be disappearing na nakunan po nung Mendoza, ng engineer Mendoza, yun ho ba ay sapat na
ebidensya para sa inyo para paniwalaan yung testimony ni Bryce Hernandez? Well, that's circumstantial. But as to whether ayun ay napunta sa politiko, senador man o congressman, that's another point that has to be proven. So those are, material point that has to be corroborated pa, Pinky, as of yet. Let's listen to a statement also made by Senator Marcoleta regarding this. Meron ho kasi siyang sinabi na meron po siyang natanggap si Senator Marcoleta na text from an emissary naman of the Discayas to, I believe, implicate a senator. Pakinggan po natin ito. A quick reaction on this. Sa nag-text sa kanya, then Senator Marcoleta can, send an invitation for him to be a witness or resource person who claims to be have a personal knowledge na pinapagsalita at pinapaturo yung mga senador. So pero merong isang congressman na gustong mag-implicate ng senador doon sa hearing. Yun po ang pagkaintindi ko doon sa sinabi Ang ni Sen. pinakamagandang forum nun ay doon din sa Senado. Dapat tawagin. At dapat tawagin at establish unang-una if he has that number that used to forward the text with that information. So, Alright. yun ang pinakamaganda siguro. Okay. That's the best evidence. And of course, the testimony of the sender. Congressman, the Discaya testimony. So tapusin po natin muna yung kay Bryce Hernandez. Punta po tayo dun sa Discaya couple. In the Senate, nagturo po sila ng mga congressman at congresswoman. Pagdating po sa House, they made it clear. There was this, they had to underscore the fact that wala silang direct transaction kay Speaker at kay Zaldi Co. Hindi ho ba? Unang-una, balikan po muna natin yung mga congressman at congresswoman. Kailangan ho ba nilang, how do they defend themselves? Should they defend themselves? And if so, how? Alam mo, ang karamihan pwede maging biktima ng sabi-sabi. And when we scrutinize the affidavit of the spouses Discaya, we found out na, unahin natin yung kay Speaker at kay Congressman Saldico, talagang galing lang sa kwento. And based on his... Hindi galing sa kwento. Ito naman si galing sa kwento nung kanino? Nung ng kontraktor na nagbibigay ng pera? Anak na tawa. Galing sa kwento. Noong mga kontraktor, yung kwento ng mga kontraktor yun eh. Galing kung yun nurse, kung yun driver, kung yun anong trabaho nun, hindi siya kontraktor, hindi tayo maniniwala, kwento-kwento yan. Pero kung ikaw nakikisali ka sa bidding at pinakita mo sa Madam Pilipino yung napakarami mong sasakyan at bumibili ka ng Rolls Royce ng dahil sa payo, hindi ka na basta-bastang kwento-kwento yan. Di ba? Ikaw ikaw credible resource person kasi ikaw alam mo first hand kung paano yung kalakaran. Pambira ka naman kung Garbin, linuloko mo na naman kami. Huwag niyo kami lokohin, hindi niyo kami maluloko. testimony, minsan daw pag nalalasing na, nini-name drop na yung dalawa. So, these are not admissible in evidence, just plain hearsay. And, Hindi pagka nalalasing. Nagpupunta sila doon, nag-iinuman. Minsan, pagka inaabot yung pera o pinapakuha na daw ng mga nasa taas dyan sa House of Representatives, kayo naman sini-cherry pick nyo yung mga salita na kung saan akma lamang sa inyong mga depensa, sa inyong mga amo dyan sa House Talagang si Congressman Garbin, oo. Nang dami nang ngumunsibi sa'yo dito sa PH Update. Ayusin nyo. Okay, bigyan natin ng second chance. doon nga sa bungad ng kanyang pananalita sa House, sa TRICOM, nilinaw niya talaga na wala kaming transaksyon kay Speaker at kay Congressman Saldico. But to the other members of the House who were alluded to, those who, receive and those who whom they talk to in, transactions sa proyekto. Alam mo po, kaduda-duda rin kasi there are some congressmen there who were named na wala sa pwesto. And Well, one is Congressman Marcy Teodoro. Tama He was po. the mayor at that time. And tama rin yung observation ni Jinky Luistro na kung saan meron selective amnesia dahil ba't nakatutok lang sa 2020 to 2025?
that if you look at the annual financial statement of the Diskaya, yung surge ng kanilang revenues on construction ay nag-umpisa 2017 hanggang 2023. So dapat doon matukoy kasi doon yung pinakamalalaking kontrata na pinasukan ng mga Diskaya. And up to now naman ay patuloy pa rin silang nangongontrata sa buong bansa. I think they are in 15 contractors named by the President. Sila yung widespread yung kanilang kontrata sa buong bansa. Because they're supposed to own 9 of the construction companies. Tama So, po. Congressman, ano ho ba to? Do you see this na parang, to some people, kasi parang naglalaban yung House at Senado eh. Kasi sa Senado, tinuturo yung mga congressman. Doon naman sa Congress, tinuturo po yung mga senador. Wala pong nagtuturuan sa membro ng Kongreso except that ang nagtuturo po ay yung mga testigo, yung mga resource person at mga witnesses po. So talagang widespread, malaki ang involvement. And that's why, Pinky, what we are really looking is, the constitution of an independent body that will investigate na walang, kumbaga, bahid ng impluensya ng kanino mang, kumbaga, kapulungan. Kasi dito ngayon, while the investigation is ongoing, you cannot erase the doubt na, sabi mo nga, nagtuturoan. Pag sa Senado, ang tinuturo ay membro ng House. Pag sa House naman, ang natuturo ay mga senador. So, ito yung, kumbaga, insinuation that cannot be avoided and would really, favor an independent body. Congressman, kayo na po nagsabi ng dapat walang bahid ng impluensya. Marami po kasi nagtatanong, it's a TRICOM hearing. It talks about the budget. It talks about these construction companies. And one person that will always come to mind among the congressmen is yung kasama niyo po, ako Bicol Party's representative, Zaldico. Bakit ho hindi pa siya ipapatawag? May plano ba siyang ipatawag? We understand, of course, he's Inimbita abroad. na po siya ng TRICOM committee and the invitation was received last week. If I'm not mistaken, Thursday of last week, yung imbitasyon na pinadala sa kanyang opisina. Opo. But as you know, He's abroad. he's still abroad and invitation will ganon yung proseso and Ito sa tingin ko itong si Garvin, malalim din ho ito. Kaya to